Nilaglag na yata mga kababayan ni The Little Girl, Hello Garci, dating Pangulong GMA, na ngayon Congresswoman si Nagbabagang mga balita at magtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Inday. Makikita niya Mr. Maravillas, di ba best friend sila ni Inday? Sumama na po kay Martin. Pumirma po si GMA sa Manifesto of Support kay Speaker Martin Romualdez. Yan po ang balita ngayon, mga kababayan. Former President Arroyo joins Lakas CMD Solons in Manifesto of Support for Speaker Romualdez. Sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy nang naubos yung mga congressmen, kahit yung mga dating kaalyado nila, sumusupa na po kay Martin Romualdez. Talagaan niya Mr. Maravillas. Parang si Martin na yung susunod na malamang sa malamang mga kababayan, pati mga kaalyado ni Inday. Talagaan niya Mr. Maravillas, uso yung laglagan. Uso po yung laglagan ngayon. Maging si Bato po, nilaglag yung kanyang among sinigaw. O diba, napag-usapan natin, naibalita ko na sa inyo. Nag-alas St. Peter po si Senator Bato. Dininay po. Dininay sinigaw. Ayan po, Bato confirms PBBM not in narco list. Ano ang tawag mo dyan kung hindi nilaglag yung kanyang amo? Alaman na niya sa narcolis. Si PBBM. Tapos, si Super Ate, nilaglag din yung kanyang best friend na si Maudigs sa issue ng Mindanao Republic. Tinalikuran mga kababayan ni Super Ate. Hindi niya pwede yung ganyan. Jaime Marcos opposes separate independent Mindanao proposal. Ano ang tawag mo dyan mga kababayan kung hindi yan laglagan? Talaga niya Mr. Maravillas. Nagsipag-ayawan na yung mga tao, mga leaders ng ating gobyerno sa mga pinagagawa ni Fintamao. Pati po yung mga leaders ng Mindanao, tinalikuran si Digong. Natira kay Digong po, si Alvarez. Saka siyempre si Harimao, tapos si Salmao Panelo. Sila na lang. Yung mga gobernador po sa Mindanao, sumuporta sa ating Pangulong BBM. Ayaw po sa sinasabi ni Digong. Ito po yung latest ngayon, 1 hour pa lang. Released by the Presidential Communications Office. Sabi dyan, BARM governors reaffirm commitment to region's full-scale development. Thanks, PBBM's bagong Pilipinas brand of service. Nakita ninyo, mga kababayan? Kasi po, kitang-kita naman po, mga kababayan, yung mga pagsisikap at sincerity ng ating Pangulong Bongbong Marcos na itulak ang ating bansa tungo sa kaunlaran. Sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon, wala na anyang magugutom sa bagong Pilipinas. Umunlad na po yung ating agrikultura. Yan po, walang magugutom sa bagong Pilipinas. With a revitalized agriculture sector where farmers are equipped with modern agricultural knowledge and sufficient support from the government. Yan po mga kababayan ng bagong Pilipinas. Napakasipag po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tulad ng kanyang tatay na si Apo Lakay. Tingnan ninyo ito mga kababayan. O diba? Kasama yung kanyang Agriculture Secretary pumunta ng Candaba. Yung rice granary po sa Central Luzon. Candaba, Pampanga. Kadaupang palad niya yung mga farmers. Umunlad na po ng 1.5%. Yung rice production ng ating bansa, umunlad na po ng 1.5%.
Para niya Mr. Maravillas, 1.5%. At least po, umunlad. Kaysa naman po, walang kaunlaran. Di ba? Sabi nga, slowly but surely, yun ang ginagawa po ng ating administrasyong Bongbong. Tingnan ninyo ito. Tunay na bagong Pilipinas. Davao Solons thank PBBM Romualdez for aid to flood victims. Sige lang po ang trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya pinapatulan yung mga attack sa kanya, mga pamumulitika. Pero niya yung kabila, Mr. Maravillas, talagang 24 oras niya yung nasa isipan, laging politika, yung 2025 at saka 2028 elections. Yun nga po mga kababayan yung nakakalungkot. Mamaya iparinig ko sa inyo ang naging mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa pag-unlad ng agrikultura, agricultural production, especially yung palay. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga magagandang balita ngayon, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan sa buong bansa, pati na sa buong mundo. Yung mga Marcos loyalist na hindi pa po nakakasubscribe sa ating channel, i-subscribe na po ninyo para malabanan natin ang fake news at mga black propaganda ng mga dilawang DDS. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. So, balik po tayo dito sa ating mga discussions. Yung balitang laglagan. Totoo man anya Mr. Maravillas na nilaglag ni Jimmy. Yan po ang ugali ng mga traditional politicos. Di ba? Si Jimmy pa. Pero anya Mr. Maravillas, dapat mag-ingat dyan si si Martin Romualdez, baka niya mayawak-awak na punyal siya. Alam na yan ni Martin Romualdez. Siyempre mag-iingat, baka nagpapanggap lang. Tapos, biglang may mga ginagawa pala na mga pailalim. At ulitin yung kudita. Tulad na nangyari kay Pantaleon Alvarez. Ito po yung balita na laglagan. Arroyo support. Show support for Romualdez. Pumirma po sa manifesto ng mga members ng Lakas CMD. Manifesto of support. Pwede naman siya kahit senior member siya. Pwede naman siyang hindi pumirma, di ba? Pero talagang pumirma si GMA. Ito po yung Manifesto of Support. Basahin ko po sa inyo. Manifesto of Lakas CMD Party members in the House of Representatives. Upholding the principles of democracy. We the members of Lakas CMD in the House of Representatives stand united in our resolve to defend the integrity of our esteemed Speaker, the Honorable Ferdinand Martin Romualdez, against the unfounded criticism levied upon him in the context of People's Initiative to amend the 1987 Constitution. Nakita ninyo? So, nauubos na po, nalalagasan ng mga kaibigan. Kalyado, si Inday, at saka po yung kanyang tatay na si Fintamao, nagsisipag-alisa na po. Yung pinaka-close sa kanya, si GME po. Pero sumuport kay Martin Romualdez. Baka niya talaga nakikinikinita na ni Mrs. Arroyo niya na ang susunod, babasbasan ng very popular po yung ating Pangulong Bongbong Marcos at unti-unti yung mga Marcos loyalists nagigising na po na dati sila nasa unity team because of the attacks and because of the behavior po ni Inday Sara. Ayaw na nila, mga kababayan na ka-unity team, si Inday. Iboboto nila, isosupport nila sino man na babasbasa ng ating Pangulong Bongbong Marcos in the coming elections.
Si Martin Romualdez po, all out yung support sa ating Pangulong Bongbong. So sabi dyan, we express our unwavering support for Speaker Martin Romualdez, recognizing his leadership and commitment to the principles of democracy and good governance. The allegations against him, centered around the People's Initiative, are baseless and do not reflect the true nature of his service to the nation. Kumbinsido po, pati si GMA, walang katotohanan yung mga inaakusa kay Martin Romualdez na siya mismo ang nagpapapirma. Sinuport niya po, siyempre. Kasi humingi yung mga grupo tulad ng pirma, yung mga gustong-gusto nang sumayaw sa satya. Kasi sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung konstitusyon niya natin, yung mga provision is hindering foreign investors. Hindi niya siya nakadesinyo, siyempre, na to the global situations niya. So going back dito po sa manifesto, under the Speaker Romualdez leadership niya, the House has achieved record success in approving bills that propel economic growth, create job opportunities, and improve the overall quality of life for Filipinos. With him anya at the helm, the House has adopted a more activist role in nation building, exemplified by our intensified oversight function, combating economic disparities, and supporting the government's efforts against drug trafficking and other societal challenges. Di ba talagang tumalikod na niya si GMA sa mga Duterte? Kasi pumirma sa ganitong wordings ng manifesto, tinalikuran na po ni GMA. Nilaglag na yung mag-aama. The House efficiency in passing priority measures, including those outlined by the LEDAC and the President's SONA, showcases our responsiveness and dedication to fulfilling the aspirations of the Filipino people. Our support for democratic processes, including those that allow for constitutional amendments, is unwavering. We believe in the power of the Constitution as a living document, one that must evolve with the changing needs of our nation. We are committed to the collective goal of national progress and prosperity. This commitment transcends political affiliation and is rooted in our desire to see the Philippines thrive. Di ba mga kababayan, maganda yung pagkakaisa ngayon ng mga congressmen. Kaya niya siguro Mr. Maravillas, yung Senado talagang natataranta. Natataranta po, including Super Ate. Sige ang paimbestiga sa PI. Sabi ng mga congressmen, nag-hearing po, pati doon sa Davao, sabi ng mga congressmen, that is a waste of time. Pumunta niya kayo doon, sana tumulong na lang kayo sa mga nabaha. Tama po. Si Martin Romualdez, kasama yung mga congressmen, automatic yung pagtulong doon sa mga nabaha. Padala sila ng mga ayuda. Yung galing po sa DSWD, siyempre, at may personal na galing mismo kay Martin Romualdez. Personal funds po. Kasama pa yung Tingog Party List. Ganun dapat po ang isang leader. Kaya kumampi na kay Martin Romualdez po, si GMA, nilaglag na po si Inday. We advocate for unity among all branches of government and call for constructive dialogue over divisive politics. The focus should be on collaboration in understanding to achieve the best outcomes for our country. Tama po, hindi yung pangsarili. Ikaw mo kontra sila sa PI, tapos papasok na yung ICC, gustong biyakin yung Pilipinas. Gustong windangin yung Pilipinas, sabi ni Raul Manuel ng Kabataan Party List. Siguro niya,
doon siya magtatago, huhukay ng bunker yata. Hindi mo anya sarili yung Mindanao. Hindi mo pag-aarihan. You see? We uphold the highest standards of transparency and accountability in all our actions. The criticisms against our speaker do not align with these values and are a disservice to the principles of fair and just governance. In conclusion, we reiterate our support for Speaker Martin Romualdez and emphasize our role as advocates of democratic governance. We call upon all sectors to engage in respectful and productive dialogue and to work together for the betterment of our nation. So, ibig sabihin mga kababayan, hindi konforme si GMA doon sa mga pagmumura, pagsasalita ng mga below the belt, tawaging bangag yung ating Pangulong Bongbong at we have an addict president. At sabihan pa na kung ako niya yung Pangulo pa, baka nakasama ka rito. Referring to dito kang AJK. Matindi po yon. So, pumirma siya rito. So, ang ibig sabihin yung pambabastos ng mga Duterte sa ating Pangulo at to the Speaker lalo na, hindi po conforme doon. Di sang-ayon po si GMA. Si Inday niya, Mr. Maravillas, wala man lang na pronouncement. Nagpasalamat lang kasi hindi siya may tiwala pa rin sa kanya yung Pangulo as Deputy Secretary. Hindi man lang po nagpalabas ng public apology. Ginastify pa yung yung gawain ng kanyang kapatid. Tinawag pang brotherly love kasi niya. So, malinaw po nilaglag na ni GMA si Inday. Pumanig kay Speaker. Abandon ship. Wala siguro niya Mr. Maravillas na nakikitang future si GMA sa Plan B. Anong Plan B niya Mr. Maravillas? Iupo si Inday. Walang kapag-asa with the overwhelming support ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ng ating mga mamamayang Filipino at ng mga national and local leaders natin, pati nga po ng mga taga Mindanao. Ito, nagpalabas yung mga Mindanao governors. Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao issued governors reaffirm commitment to region's full-scale development. Thanks PBBM, Bagong Pilipinas brand of service. Bagong Pilipinas po sila. Ayaw nila doon sa gustong gawing Mindanao Republic ni Digong. Hindi sila sumasali doon sa prayer rally ng mga maisog leaders daw. Maisog leaders forum. Maisog leaderan niya. Paranoid na sa ICC. Yun nga po. Pero niya, Mr. Maravillas, di ba si Bato maisog kasi ipapaputol daw niya yung leeg niya. Nagbuladas na naman po. De La Rosa on Las Cañas claims, I'll chop my head off if they're proven true. Mamaya, parinig ko po sa inyo. Sabi nga natin mga kababayan, yung balita pa lang na pumasok na dito yung ICC na paranoid na sila. Pagkatapos magyayabang siyang ipapaputol niya yung leg niya. Di ba? Pero balikan muna natin yung support ng mga gobernador sa Bagong Pilipinas, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Madaling sabi, kahit yung mga leaders ng Mindanao, mga Mindanaoans po, ayaw sa mga sinasabi ni Digong. Yung mga taga Davao lang siguro ang naniniwala. Yung dating naniniwala kasi yung mga Marcos loyalist sa support po ni Amy Marcos. Pero dahil po sa display ng mga pag-uugali ngayon na malamang epekto ng fentanyl, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nagsipag-alisa na po. Ayawan na po.
yung ating mga mamamayang Filipino, including the Mindanaoans. Ngayon ba, Barn governors reaffirm commitment to region's full-scale development thanks PBBM's bagong Pilipinas brand of service. Kumbinsido po sila. Sabi dyan, we, the governors of Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, stand resolutely committed to the full-scale development of our provinces, unwavering pursuing our enduring vision of achieving profound peace and prosperity. The statement was issued kahapon po, pirmado by Tawi-Tawi Governor Ismail Sali, Basilan Governor Hajiman Hataman o Hatama Saliman, Lanao del Sur Governor Mamintal Alonto Adjung Jr., and Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakwa. Nakita ninyo? Ay, malayo po yung hallucinations. Yung mga sinasabi po ni Digong na inutusan niya, inatasan niya si Pantaleon na mag-ikot sa buong Mindanao para makakuha po ng support para sa Mindanao Republic. Ayaw po nila ng ganyan kasi it is against our constitution. Malabo pa sa tubig kanal po ang gustong mangyari po ni Digong. Wala siyang support maging sa kanyang region. So sabi diyan, the officials noted in the statement that their collaborative efforts with the security sector and other vital stakeholders aided in strengthening the landscape of peace and security in the region. They also affirmed the implementation of peace efforts between the Philippine government and the Moro Islamic Liberation Front yielded profound and substantial outcomes of peace that resonate powerfully across the entire region. Kahit sa mga dating opisyal po ni Digong, si Galvez po, dating Armed Forces Chief of Staff niya, kinondi na yung sinabi po ni Digong. Bolstered by these accomplishments, we emphatically pledge our unwavering support to the ongoing implementation process of the peace agreement in our provinces. The governors also thank President Ferdinand R. Marcos Jr. for his support in realizing peace and development in BARM. His consistent and substantial policy statements and programs have instilled a sense of stability since assuming office. Wala po kasing walang double to kay President Bongbong Marcos. Consistent siya sa kanyang mga paninindigan. May isang salita po. Bagong Pilipinas, bagong muka. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan mo, kaibigan ko. Ay, kaibigan nyo pala. Siya si Bongbong Marcos, BBM. You see? So, pinapanindagan niya mga kababayan yung kanyang mga sinasabi. Hindi tulad ni Maudix, pa-iba-iba po. Di ba, mga kababayan? So, sabi ng mga gobernador, the Bagong Pilipinas program stands as a testament to his steadfast commitment to ensuring that the government's presence is felt through the efficient delivery of service to the people and communities. The governors also made a collective call for unity among Filipinos in order for the country to achieve its goals for development. This is an impassioned collective call to our constituents in the entire nation, urging steadfastness in unity to achieve our shared aspirations. The Bangsamoro people are resolved not to regress but to forge ahead together as one indomitable force, proudly celebrating our Bangsamoro identity as an integral part of the Philippine Republic. Hindi po yung Independent Mindanao na sinasabi po ni Digong. Kaya mag-isa siya. Bahala sila ni Pantaleon, ni Harimau, na sige palatpak, saka ni Panilo. Di ba? Si Super Ate, kahit kaibigan niya, kontra sa Independent Mindanao.
Si GMA po na dati niyang na best friend niya, hindi dati, until today, best friend niya, tumalikod na rin, pati kay Inday, tinalikuran na. Nakita ninyo po, kasi po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sige lang ang trabaho po, hindi man pinapatulan yung mga pinagsasabi nila. O ito yung ating Pangulo, walang magugutom sa bagong Pilipinas. Philippine rice output hits new record high in 2023, sabi ng ating Pangulo, as reported by Manila Bulletin. Iparinig ko po sa inyo yung sinabi ng ating Pangulo. Bakit niya sinabing walang magugutom sa bagong Pilipinas? Unti-unti na po na nag-improve yung rice production natin. Dumagdag ng 1.5% yung rice production sa ating bansa. Ayan po, iparinig ko sa inyo yung speech ng ating Pangulo. Daliban po. Yan po yung report ng Manila Bulletin. Dahil sa ating sama-samang pagsisikap, nagtamo tayo ng tala ng ani noong 2023 na umabot sa mahigit 20 milyong metric ton ng palay. 20 milyon? Ito ay nagpapakita ng 1.5%, 1.5% na pagtaas mula sa nakaraang taon o dagdag na mahigit na 300,000 tonelada ng palay. Habang tayo ay nagdiriwang ng ating tagumpay, mahalaga rin na kilalanin natin ang mga hamon ng ating haharapin. Andiyan po ang El Nino, na kasalukuyan nagdudulot ng malawakang pinsala at perwisyo sa ating mga pananim at sa ating mga magsasaka. Inaasahan nating titindi pa ito hanggang sa susunod na buwan ng Pebrero. Tinatayag aabot po ng hanggang Hunyo nitong taon at patuloy na magdudulot ng malaking banta sa sektor ng agrikultura sa nalalabing buwan ng 2024. Di ba nakakatuwa, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Tutok na tutok lang po sa trabaho. Tingnan naman ninyo po, binisita niya yung rice field sa Pampanga. Santo, President Marcos Jr. actively participate in operating a combined rice harvest during a ceremonial harvesting and assistance distribution event in Barangay Mandili, Candaba, Pampanga, Saturday. Kanina lang po ito, mga kababayan. Tulad ng kanyang tatay, talagang gusto niyang iahon tayo sa hirap sa pamamagitan ng pagsasaayos ng ating agrikultura. Agriculture-based economy kasi po tayo, kanyang DA Secretary. Ayan po yung mga magsasaka na binisita niya po para sa distribution ng assistance. Di ba? Abang yung kanyang pinsan po na si Martin Romualdez, tutok naman po sa kanyang trabaho sa Congress para ipasa yung lahat ng batas na kinakailangan ng ating Pangulo, especially yung may kinalaman sa ekonomiya. At nagtumutulong din siya sa pagbibigay ng mga ayuda sa mga nasasalanta ng mga calamity. Wala sa kanila yung pamumulitika po. Tingnan ninyo to. Tunay na bagong Pilipinas. Davao Solon, Stank, PBBM, Romualdez for aid to flood victims. Sa Davao po to. Sa Davao Oriental flooding. Talagang yung magpinsan po ang magkasangga sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino. Kaya si Martin Romualdez talaga po ang nararapat na maging successor. Gatong ka na naman niya, Mr. Maravillas. Si Martin po ang ang knight in shining armor ng ating Pangulo. Siya ang shield sa Kongreso. Tingnan mo, mga kababayan, sa yung pumiprintira sa mga atake, pinagtanggol, mga kababayan, ni Martin Romualdez, si President Bongbong Marcos, sa mga attacks po ni Fintamao. Sabi ni Martin, kunting respeto naman niya.
nung panahon mo anya, sinuport namin kayo at nirerespeto namin kayo. Yun ang mga binitawang salita, mga kababayan ni Martin Romualdez matapos na bastusin ng pamilya Duterte, yung ating Pangulong Bongbong. Pero tingnan ninyo, tuloy-tuloy ang kanyang pag-ayuda doon mismo sa mga kababayan sa Mindanao, sa Davao ni Digong. Ayan po, kasama niya yung mga lawmakers doon. Lawmakers from Davao region express their gratitude to President Marcos and Speaker Martin Romualdez for their continued delivery of aid to the victims of extreme flooding in Davao Oriental and neighboring areas. Sige lang ang tulong nila po, saku-sakong bigas. Disolon said, the act of compassion in public service contextualizes the Bagong Pilipinas, New Philippines campaign of the Marcos administration. Ito anya ang tunay na Bagong Pilipinas, mabilis na aksyon, tunay na serbisyo. Sabi po ni Davao Oriental 1st District Representative Nelson Dayanghirang. Launched at the Quirino Grandstand in Manila last January 28, the campaign espouses an all-inclusive plan for economic and social transformation for citizens and brings the government closer to the people. Kasama po tayo doon sa na-invite para sa launching ng Bagong Pilipinas. The lawmakers, namely Davao Oriental Representatives Dayanghirang and Chino Almario, Davao del Norte Representative Aldo Dojali, Davao de Oro Representative Maricar Zamora, and PBA Party List Representative Migs Nograles all express appreciation to Marcos and Romualdez for sending aid to the respective constituents. Deepest gratitude anya to President Marcos Jr. and Speaker Romualdez for their compassionate support during this challenging time in the Davao region. The gesture speaks volumes, providing not only essentials but also a sense of solidarity that uplifts spirit, sabi po ni Almario. Wala pong makukuhang support yung mga yung mga bully. Siyempre, doon po sa mga mababait nating mga tagapaglingkod bayan, tulad ng ating Pangulong Bongbong, hindi nagsasalita ng mga masasama, at yung pinsan na si Martin Romualdez, hindi pinapatulan yung mga pagtatantrums nila. Kaya sabi ko, walang away po yung Duterte at Marcos Romualdez. Kasi po, yung Marcos Romualdez, di man po nakikipag-away. Sila po yung palaging inaaway. Nagsimula lang po sa confidential funds. Di ba? Damang-dama namin anya na andito ang ating pamahalaan at laging handang tumulong sa mga mamamayan. Ito ang tunay na diwa ng Bagong Pilipinas. On Thursday, Romualdez endorsed the immediate release of 150 million in cash aid and 51,000 food packs for the Davao region. Kamusta naman anya Mr. Maravilla Sinday? Ewan po. The House members were each allocated 20 million pesos in cash assistance, which will come from the assistance to individuals in crisis situations of the Department of Social Welfare and Development. Baka naman anya Mr. Maravillas, sabihin ng mga senador, ito yung ginagamit na pambili ng pirma. Para sa PI, malamang po. Pero wala man po yung wala mang napatunayan. Sabi ng mga lumabas doon na nagpaka-maskara, pinuntahan niya kami para magtestigo. Magtestigo sa Senado at binigyan. Baliktad na po, mga kababayan. The representatives also received food packs for distribution from the offices of Romualdez and Tingog Party List Representative Yeda Romualdez and Jude Asidre. We are very grateful for the aid and food packs sent through the tireless efforts of our President and Speaker Romualdez. Nasaan niya Mr. Maravillas yung 51 billion?
Yun nga po yung hinahanap kung saan ginamit yon. Kasi tingnan ninyo, wala mang mga projects na nag-address po sa problema sa flooding. Kanya parang yung 125 million. Nalunokan niya, Mr. Maravillas. Iwan ko po. This will provide our constituents lifeline, especially those affected by the floods in Davao Oriental. This big gesture echoes loudly in our hearts, sabi po ni Zamora. These are the actions that matter, not the political noise. Your quick response with cash aid and food is a true understanding of the needs of the people, sabi po ng kongresista. Kumusta naman yung mga senador na maiingay? Wala bang plano na magpadala ng ayuda man lang po doon? Makikita na naman kayo niyan pag malapit na yung eleksyon. Bibisita kayo. O, di ba? Nakita ko yung mga senador na iba pumunta doon sa Iloilo sa mga festival. Nakipag-fiesta at pakaway-kaway sa mga tao. Pagdating dito sa ayuda, hindi makita yung inyong mga kaluluwa. Di ba? Pag malapit na yung eleksyon, ikot ng ikot kayo sa mga munisipyo, sa mga lungsod sa buong Pilipinas. Yan ang masama sa inyo. Kaya niya, Mr. Maravillas, talaga kailangan isulong na yung People's Initiative para ma-abolish na yung Senado. Tama po. Ayun man lang po mga kababayan, napaba yung ating kwentuhan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills para dito sa mga Tagalbay, PLDT, etc. Yung mga magta-travel po, kahit saang bansa po kayo gustong pumunta, pwede na kayo mag-online booking dito sa aming office sa Colossal Fitness Gym. Pati sa mga hotels, nagbo-booking po kami para makamura po kayo. May bayad center kami rito, may Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung mga bagong equipments ng gym. May treadmill na rin po kami. Ito yung bagong product namin na available doon sa gym, iGlow. Negosyo rin ng aking anak na architect. 3 times more effective po siya sa ordinary collagen serum with anti-aging brightening formula. Whitening po siya. O, tingnan ninyo yung aking anak. O. Dati, medyo maitim siya. O, tingnan ninyo naman ngayon. O. Punta na lang po kayo sa kanyang FB account. Mag-message na lang po kayo sa kanya. Riz Maravillas on FB. Ito po siya, mga kababayan. Sa mga paninigas na mga kaso-kasuan, try niyo po ito. Firmax Firming and Lifting Cream. Ito naman po, Automax. Sa mukha naman po ang application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos ba? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sige, anya ang dagdag ng mga negosyo mo. Yan po ang bagong Pilipinas. At saka pala, may acupressure therapy po pala kami doon sa gym. At bone adjustment. Additional services po namin. Additional value para sa mga
Nagji-gym. Kahit yung hindi nagji-gym po, pwede doon. Pamparelax ng katawan.